Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Raika Susito mula sa CRC Calamba Daughter Church at narito po tayo sa programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, magpala at dakila, salamat po sa umagang ito, salamat sa muli mong pagising sa amin at kayo po ang magbigay sa amin ng knowledge and wisdom upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong iparating sa amin ngayong umaga. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay may title na The Sins of Sukkot and Penuel na matatagpuan sa Judges 8 verse 4 to 9. Basahin po natin. Verse 4, si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midianita. Verse 5, nang umabot sila sa Sukkot, nakiusap siya sa mga taga roon, maaari po bang bigyan ninyo na makakain ng aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ang 2 hari ng mga Midianita na sina Zeba at Zalmuna. Verse 6, ngunit sumagot ang mga taga Sukkot, bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Zeba at Zalmuna. Verse 7, dahil dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Zeba at Zalmuna, hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto. Verse 8, pagkatapos nito ay nagpatuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukkot. Verse 9, sinabi niya sa kanila, tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tore ninyo. Sa Judges 8 verse 4 to 9, makikita ang pagkakamali ng mga taga-Sukkot at Penuel nang tumanggi silang tulungan si Gideon at ang kanyang mga tauhan. Hindi lang ito simpleng pagtanggi, bagkus ito ay may mas malalim na isyong espiritual. Una, ang kawalan nila ng pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 5 to 6 ay makikita na tumanggi sila dahil hindi sila sigurado kung mananalo si Gideon. Dito ay mas naniwala sila sa kanilang nakikitang sitwasyon kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Mas pinili nila ang pagdududa kaysa sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, ang pagkatakot nila sa tao. Hindi sila tumulong dahil natakot sila na pakagantihan sila ng mga kaaway kung tutulungan nila si Gideon. Dito ay mas pinili nila ang kanilang sariling kaligtasan kaysa sumunod sa tama nilang gawin. Ang takot nila sa tao ang naging hadlang sa paggawa nila ng mabuti. Pangatlo, ang kawalan nila ng pagtulong o ang pagiging makasarili. Nakikita naman natin na may kakayahan silang tumulong, ngunit hindi pa rin nila ito ginawa. Ang simpleng pagbibigay sana ng tinapay ay malaking tulong na sa gawain ng Diyos. Panghuli, ang hindi nila pakiisa sa gawain ng Diyos. Alam naman natin na ang labang ito ay pinangungunahan ng Diyos sa pamamagitan ni Gideon. Dahil sa hindi nila pagsuporta dito, nawalan sila ng pagkakataong maging bahagi ng tagumpay. Sa pagtanggi nilang ito, ay para na rin nilang tinanggihan ang gawain ng Diyos. Bilang resulta ng mga kasalanan na nagawa ng mga taga-Sukkot at Penuel, sinabi ni Gideon na babalik sila at parurusahan kapag natapos na ang laban. Ipinakita nito na ang maling desisyon ay may kaukulang parusa, tulad ng sinabi sa Numbers 32 verse 23, ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo, tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Pinapakita na ang bawat kasalanan na ating ginagawa ay may kaakibat na kaparusahan. Bilang konklusyon, pinapakita sa mga verses na ito ang kawalan ng pananampalataya ng mga taga-Sukkot at Penuel dahil sa mas pinairal nila ang takot kaysa sa paniniwala sa Diyos. Bilang pagtatapos, tandaan natin na kailangan laging manaig ang pananampalataya natin sa Panginoon sa lahat ng bagay. Dahil sabi nga sa Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit wala pa tayong nakikitang malinaw na ebidensya o kahit hindi pa natin nakikita ang kasagutan, ay naniniwala na tayo na lahat ay posible sa ating Panginoon. Kaya wag na tayong tumulad sa mga taga-Sukkot at Penuel na mas inuna ang takot sa tao na naging hadlang upang
makagawa sila ng mabuti. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensaheng ipinarating niyo sa amin ngayong umagang ito. Salamat po sa isang paalala na laging manaig sa aming puso at isipan ang aming pananampalataya sa iyo. Kayo rin po ang mag-iingat sa aming mga gawain sa buong maghapon at ang kalooban niyo po ang masunod sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dahil dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa ganito ring oras at malaya po nating i-share at i-like ang video na ito upang kayo man ay maging pagpapala sa iba. Muli, magandang umaga po and God bless us all.